Mga kababayan, nakakabalisa ang nangyayari sa ngayon. Ang mga bansang kabilang sa G7 tulad ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at United States ay hindi na nakatiis sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ang United States, Japan, Canada at mismong ang Pilipinas ay muling nagtipon-tipon upang harapin ang pagsalakay at pananakop ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nakakaalarma na ang hindi makatarungang gawain ng China na walang humpay na inuukupa ang ating mga isla at binabantaan ang ating mga mangingisda. Dahil dito, hindi na rin nakatiis ang ibang bansa tulad ng France, Germany, Italy at New Zealand na nagpaabot ng pagsuporta upang ipagtanggol ang ating soberanya at karapatan sa dagat. Ngunit sa kabila nito, isang malaking good news naman mga kahistoryador. Ang China ay tila kinakarma na sa kanilang panglalamang sa atin ngayon. Lumiliit na ang ekonomiya nito at malapit nang bumagsak. Sa isang pagkilos ng multilateral na kooperasyon, nagsagawa ng Multilateral Maritime Cooperative Activity sa South China Sea o West Philippine Sea ang Pilipinas, Japan, United States at Canada, partikular sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Sa isang pahayag mula sa Japanese Embassy sa Pilipinas, itinataguyod ng Philippine Navy, Japan Maritime Self-Defense Force, US Navy at Royal Canadian Navy ang kanilang pangako na pagtibayin ang kooperasyon sa rehiyon at sa pandaigdigang antas bilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific sa pamamagitan ng joint exercises. Ang Japan ay kilala natin na matagal ng kaalyado at matalik na kaibigan ng Pilipinas. Ngayon, nakatuon ang parehas na bansa sa pagpapalakas ng ugnayan nito sa mga pagsusulong ng kalayaan sa paglalayag at pagsunod sa batas. Ayon sa pahayag ng Japanese Embassy noong Abril, iniulat na ang Pilipinas, US at Japan ay nagpaplano ng mas malalim na pagsasanay at pagsasama-sama sa dagat. Bukod dito, ang tatlong bansa ay nagpahayag ng kanilang commitment na palakasin ang kanilang kooperasyon sa pagpapataas ng domain awareness, kabilang ang humanitarian assistance at disaster relief. Nangako naman ang Japan sa Pilipinas na makakatanggap ng suporta para sa mga programa at proyekto ng modernisasyon ng depensa mula sa kanilang mga kasosyo sa kooperasyon. Gigil na rin kasi talaga itong Japan sa China at gusto rin nila itong maturuan ng leksyon. Gayunpaman, tila hindi naman maubusan talaga ng pakulo itong mga Chinese dahil sa pagpapatupad nito ng no trespassing regulation sa karagatan na sakop mismo ng Pilipinas, kabilang ang mga teritoryo sa loob ng Exclusive Economic Zone. Agad na inilabas ng Coast Guard ng bansa ang kanilang mga sasakyang pandagat upang ipakita ang kanilang determinasyon sa pagprotekta sa kanilang mga mangingisda. Ito ay bilang tugon sa mga mapanganib na maniobra at water cannon na ginagamit ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Matapos ang pahayag ng mga pinuno ng G7 laban sa pagbabanta at pananakot ng China sa South China Sea, ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Malapascua ay dumating sa Scarborough Shoal upang bantayan ang sitwasyon.
Kahit na wala pang ulat tungkol sa mga mangingisda na hinuli ng China dahil sa bagong regulasyon, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na ang mga mangingisda sa West Philippine Sea ay patuloy na maaaring magsagawa ng kanilang pangingisda sa lugar na sakop ng EEZ ng bansa. Nanindigan ang AFP at PCG laban sa anti-trespassing policy ng China na itinuturing nilang iligal, mapanlinlang at mapilit. Tinitiyak ng AFP at PCG ang patuloy na maritime patrol at pagprotekta sa mga teritoryo ng Pilipinas. Ito ay sa kabila ng mga hakbang ng China. Karagdagan pa, kinondena ng mga sektor ng kabataan, kababaihan at maralitang lungsod ang iligal na pagpapatupad ng China sa kanilang regulasyon. Pero nakakuha naman tayo ng kakampi sa tulong ng mga bansa na kasapi ng G7. Tinukoy rin kasi ng mga pinuno ng bansa na kasapi ng organisasyon na hindi nila kinikilala ang malawakang maritime claims ng China na sumasalungat sa tinutukoy ng UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Kanilang itinataguyod na walang legal na basihan para sa malawakang claim ng China sa South China Sea at kanilang tinututulan ang militarisasyon at pananakot ng China sa rehiyon. Ipinagtibay nila ang kahalagahan ng UNCLOS sa pagtatakda ng legal na balangkas para sa pagpapalakad ng aktibidad sa karagatan. Isang mainit nga na tagpo ang naganap ngayon sa pagitan ng Pilipinas at China matapos ngang magkasagupa ang mga barko ng dalawang panig na malapit sa Spratly Islands. Ayon sa pahayag mismo ng Coast Guard ng Beijing, hindi ito tinanggap ng Pilipinas at halata naman na ang mga Chinese ang bumangga sa barko ng ating PCG. Kilala natin ang China na magaling mambaliktad ng sitwasyon. Ang China ay nag-deploy ng kanilang Coast Guard at iba pang sasakyang pandagat upang magpatrolya sa tubig at ginawang militarized islands ang ilang mga bahura sa rehiyon. Dahil dito, nagkaroon ng sunod-sunod na habulan at paghaharap ang mga barko ng China at Pilipinas sa mga lugar na pinagtatalo ng rehiyon. Noong Sabado, ipinatupad ng Chinese Coast Guard ang bagong regulasyon na nagbibigay pahintulot sa kanila na pigilan ang mga dayuhan sa di umano'y pagpasok sa pinagtatalunang karagatan. Ito ay isang malaking kalokohan. Talagang nakakapang-init ng dugo dahil sa atin naman ang karagatang iyon. Pero tayo ang pinagbabawalan. Gayunpaman, matapang na nagpatrolya ang ating mga tauhan upang ipakita na hindi sila natatakot. Dahil dito, inireklamo ng Chinese Coast Guard at nagpahayag na hindi daw pinansin ng barko ng Pilipinas ang mga babala mula sa panig nila, na naging sanhi ng banggaan sa pagitan ng dalawang sasakyang pandagat. Pinuri ng China ang kanilang Coast Guard sa kanilang mga hakbang na isinagawa laban sa barko ng Pilipinas, na nirerespeto umano ang batas at pagkontrol ng sitwasyon. Sa kabilang panig, kinondena ng Pilipinas ang mga aksyon ng Chinese Coast Guard bilang barbaric at inhumane, at tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang bagong polisiya ng China na nakakabahala. Sa kabila ng mga alituntunin ng Chinese Coast Guard, itinanggi ng China ang mga akusasyon at sinabing layunin lamang nila ang pagpapalakas ng kaayusan sa karagatan. May mga pagkakataon na gumamit ng water cannon ang Chinese Coast Guard laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagdulot ng tensyon at pangamba sa rehiyon. Ang mga pagtutol at kritisismo mula sa iba't ibang mga grupo at organisasyon tulad ng Group of Seven Bloc
ay patuloy na nagpapakita ng hindi pagkakasundo sa mga hakbang ng China sa West Philippine Sea. Ito rin ang naging dahilan bakit halos magkandara pa ang Pilipinas na hilingin sa United Nations na kilalanin ang desisyon ng Undersea Continental Seabed at ang karapatan nga natin sa karagatan ng West Philippine Sea. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, isinagawa ng Pilipinas ang hakbang na ito bilang tugon sa malawak na pag-aangkin ng China sa rehiyon. Matapos ang mahigit isang dekadang pananaliksik, nagsumite ng impormasyon ang Pilipinas sa UN Commission on the Limits of the Continental Shelf tungkol sa saklaw ng kanilang undersea shelf sa South China Sea sa kanlurang Palawan probinsya. Ang hakbang na ito ay kinukontra ang labis na pag-aangkin ng China at inaasahang tutol ang China sa panukalang ito ng Pilipinas. Ang West Philippine Sea kung saan isinusulong ng Pilipinas ang formal na pagkilala ng kanilang karapatan sa soberanya sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kahit pa na maraming bansa rin ang umaangkin dito tulad ng China, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan. Ang hakbang ng Pilipinas ay naglalayong maipakita ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at karapatan ayon sa batas internasyonal. Sa harap ng pagtaas ng tensyon at labanan sa South China Sea, pinaniniwalaan ng opisyal ng Pilipinas na ang hakbang na ito ay maaring magsilbing simula ng malalimang pag-uusap at resolusyon ng mga issue batay sa UNCLOS. Muli namang nagpasalamat ang Pilipinas sa tulong ng G7 na talagang ikinatuwa ng National Security Council. Ayon sa kanila, masarap sa pakiramdam na may mga bansang kumakampi sa Pilipinas sa isyu nito sa pinag-aagawang teritoryo. Patunay lamang na nasa katwiran talaga ang bansa sa pinaglalaban nito. Malugod na tinanggap ni National Security Advisor Eduardo Año ang mga pananaw ng mga pinuno ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at United States, habang ipinahayag nila ang kanilang seryosong paksa at lubos na pagtutol sa anumang unilateral na pagtatangka na baguhin ang status quo sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng puwersa o pamimilit. Ang mga pinuno ng G7 gayon din ang mga kalahok mula sa European Union ay dumalo sa isang summit sa Apulia, Italy mula ika-13 ng Hunyo hanggang ika-15, kung saan sama-sama silang naglabas ng pahayag na nagsasaad ng kanilang saloobin o pag-aalala tungkol sa sitwasyon sa East at South China Seas. Sinabi ni Año na pinahahalagahan niya ang tahasang pagkondena ng G7 sa dumaraming paggamit ng mga mapanganib na maniobra at water cannon ng mga sasakyang pandagat ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Idinagdag pa ng kalihim na ang mga prinsipyong nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea ay dapat igalang at ang papel nito bilang legal na balangkas na namamahala sa lahat ng aktibidad sa karagatan at karagatan ay dapat itaguyod sa pangkalahatan. Mga kahistoryador, good news naman tayo. Ang bansang New Zealand ay nagpahayag na mas pagagandahin nila ang relasyon nito sa ating bansa, tulad ng Visiting Forces Agreement ng bansa sa Estados Unidos. Kamakailan nagkaroon ng pulong si Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr.
at New Zealand Deputy Prime Minister at Minister of Foreign Affairs Right Honorable Winston Raymond Peters upang talakayin ang nasabing kasunduan at iba pang mahalagang usapin. At alam nyo ba na sobrang ikinagalak ng Department of National Defense ang events na iyon? Dahil ito ang unang pagkakataon na bumisita ng isang opisyal ng antas na ito mula sa New Zealand at itinuturing na isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng mga ugnayan sa pagtatanggol ng dalawang bansa. Nagsilbi ang pagbisita ni Peter sa Maynila bilang bahagi ng pagsisikap ng New Zealand na mapanatili at mapalakas ang pagkikipag-ugnayan sa Southeast Asia. Pinasalamatan ni Teodoro ang suporta ng New Zealand para sa Pilipinas at ang nagpapalakas na kooperasyon sa depensa ng dalawang bansa. Isinulong ni Teodoro ang negosasyon ng Status of Visiting Forces Agreement na magbibigay ng legal na estruktura para sa pagtutulungan sa pagtatanggol ng dalawang bansa. Sa panig ni Peters, ipinagdiin niya ang kanilang layunin na mapalakas ang relasyon sa pagtatanggol ng Pilipinas at New Zealand na itinuturing nilang isang baluarte laban sa potensyal na hamon sa West Philippine Sea. Binigyang pansin din ni Peters ang mahalagang hakbang na ginagawa ng Pilipinas sa pagpapalakas ng mga diplomatikong alyansa at kooperasyon. Bilang patunay ng masusing kooperasyon, nilagdaan ang Mutual Logistic Support Arrangement noong ika-10 ng Hunyo. Isang kasunduang nagpapadali sa suporta sa logistikang military sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Ang kasunduang ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang pakikipag-ugnayan sa pagtatanggol at magpatibay sa kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Another good news mga kahistoryador. Ang China ay tila kinakarma na sa kanilang panglalamang sa atin dahil ayon sa mga eksperto ay lumiliit na ang ekonomiya nito at malapit nang bumagsak. Pero paano nila ito nasabi? Ang aking sasabihin ay mula sa opinyon ng mga eksperto. Sabi nila, ang pabagsak na ekonomiya ng China ay hindi lamang kanilang problema, kundi isang pangkalahatang issue na kumikilala ng kabuuang panganib sa Beijing, ang kabiserang lungsod ng bansa. Kumukonti na kasi ang mga namumuhunan sa China at ang mga foreign investors ay isa-isa nang nag-aalisan. Isa pa sa nakaapekto ay ang patuloy na pagdami ng kanilang populasyon. Batay sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal Science, halos kalahati ng mga urban area sa China na may 29% ng populasyon ng bansa ay nagtala ng mas mabilis na paghina ng negosyo at kinabubuhay. May mga rehiyon pa na nagkakaroon ng mas malalang problema, kung saan ang sinkage ay lampas sa 10 mm kada taon. Ang pangunahing sanhi ng isyong ito sa China ay ang labis na pagkuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa na nagdudulot ng pabago-bagong pagkapanimbang na nagreresulta sa sinkage ng lupa. Ang mga matataas at mabigat na gusali sa mga lungsod ay nagiging sanhi ng patuloy na paglubog ng lupa, lalo na sa ilalim ng urban areas, kung saan ang trap na tubig ay nagiging dahilan ng sinkage. Ang sinkage na ito ay hindi lamang nagdudulot ng mga issue sa lupa, kundi pati na rin sa infrastruktura at seguridad ng mga lugar na ito. Ang Beijing ay hindi lamang pangunahing sentro sa pananalapi at industriya ng real estate, kundi isa rin itong mahalagang bahagi ng pambansang GDP ng China. Ang paglulubog ng lupa sa lungsod na ito ay nagdudulot ng malaking implikasyon hindi lamang sa ekonomiya ng Beijing, kundi sa kabuuang ekonomiya ng bansa.
Ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng wastong pamamahala ng likas na yaman at pagmamalasakit sa kalikasan upang maiwasan ang mas malalang epekto ng sinkage sa hinaharap. Mga kahistoryador, bago magtapos itong video, gusto ko lamang ipaliwanag ang iilan sa mga aspeto na dapat tandaan ng mga bansa sa patuloy na agresibong ginagawa ng China. Sa huli, ang nangyayari sa mundo ay isang mabigat na usapin na nakakaapekto hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong rehiyon. Ang pakikipag-ugnayan ng mga bansang kabilang sa G7, ang United States, Japan, Canada at mismong ang Pilipinas ay isang magandang solusyon at panlaban sa pananakop at agresibong gawain ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Mahalaga kasing mapag-usapan ang sitwasyon sa West Philippine Sea, kung saan patuloy na inaangkin ng China ang mga isla at bahagi ng karagatan na may karapatan naman talaga ang Pilipinas. Habang tumatagal kasi ay tila mas lalong lumalala ang China sa panghaharas sa atin. Ang mga barko at aircraft ng China ay palagi nang lumalabag sa ating mga pampang at kadagatan habang binabantaan ang ating mga mangingisda at pinupuwersa silang umalis sa kanilang mga pangingisda. Dito nagiging makabuluhan ang pagkakaisa ng mga bansang kabilang sa G7. Ang United States, Japan at Canada ay nakikipagtulungan sa Pilipinas upang ipagtanggol ang ating soberanya at karapatan sa karagatan. Bagamat may mga pagkakaiba-iba sa kanilang mga patakarang panlabas, nagkakaisa sila sa issue ng paglabag sa internasyonal na batas at panunupil ng China sa Pilipinas. Bukod pa rito, ipinakita rin ng New Zealand ang kanilang suporta at pagkakaisa kasama ng Pilipinas. Nagkaroon ng kasunduan ang dalawang bansa para sa pagtatanggol at depensa ng kanilang mga teritoryo at interes sa rehiyon. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang regional security at mapigilan ang pananakop ng China. Ang pagkakaisa ng mga bansang ito ay makikita sa kanilang plano na pumunta ng sabay-sabay sa West Philippine Sea. Ito ay makakatulong upang ipakita ang kanilang determinasyon at ipagtanggol ang ating mga karapatan sa dagat. Maaring magkaroon ng mga pagtatalo sa mga detalye ng operasyon, ngunit ang mahalaga ay nagkakaisa sila sa pangunahing layunin na ipagtanggol ang ating soberanya. Ang ganitong uri ng international cooperation ay mahalaga upang makumbinsi ang China na irespeto ang ating mga karapatan at huwag masyadong maging agresibo sa rehiyon. Hindi lamang ang Pilipinas ang direktang apektado, kundi pati na rin ang mga bansang may mga interes at teritoryo sa Timog China Dagat. Kaya naman ang pagkakaisa ng mga bansang ito ay isang mahalagang hakbang upang pigilan ang patuloy na panunupil at pananakop ng China. Dapat nating suportahan at palakasin ang ganitong uri ng international cooperation upang matiyak na manaig ang hustisya at kapayapaan sa rehiyon. Ngayon ang panahon upang ipakita ang ating lakas at kagitingan. Manaig ang hustisya at ipaglaban natin ang ating bansa. Ikaw, ano ang masasabi mo dito? I-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta sa ating channel. Mag-like, mag-share at mag-subscribe ka na sa ating channel para lagi kang updated sa ating mga bagong upload na video. Maraming salamat!